President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain. Yung planchado na raw ang impeachment complaint kay BP Sara. Sige, ihain nyo yung impeachment. Naghahanda na po ang taong bayan. Hindi po namin iiwanan si BP Sara. Ipagtatanggol siya ng Pilipinas. Definitely mahal ng tao ang Duterte. Kahit nga yung dating galit sa mga Duterte, ngayon mahal na ang Duterte. Bakit? Epektibo po ang naging leadership ni PRRD, epektibo po ang leadership ni BP Sara. Ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Ito na, sisimulan na ang pagpapatanggal kay BP Sara. Talagang itong week na ito, ako, request ko sa inyo, tumutok po tayo sa balita. Huwag lang sa mainstream, pati sa mga vloggers, bakit kanyo? Tumutok po kayo sa SMNI, tumutok kayo sa Banateros, at tumutok din po kayo sa mga vloggers. This will be crucial. Sabay-sabay po ito, yung rally sa veterans and then yung impeachment case ni BP Sara. Tapos may hearing pa. Gigisahin, gigipitin, ito si Lopez. Papayagan ba natin? Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Nax! Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang Alam mo, ako sa inyo ha, kung gagamit lang din kayo na maghahain ng impeachment, etong dalawang ito ang walang credibility. Wala pong credibility. Bakit dito pa kayo kumapit? May kaso ito. Basang-basa. May mga kaso ito. Lalo na ito si Castro, convicted child abuser po ito. Oh. reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No, eto titignan natin. Oy, ayusin mo yung makeup mo ha, para kang ano. Oh, para ka ililibing. Nag-makeup siya, medyo iba itsura niya ngayon, pero ayusin mo, parang ano parang sa punerarya ka nag-makeup. Sa mga susunod na araw, ano yung magiging decision ng people's organizations? Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas Umugong lang, pero ngayon kasado na. Oh. ng milyon-milyon niya. Kung mainit ang politika ngayong linggong ito, ay, nako. Umiinit na. Ito na ang pagtutuos. Ito na ang pagtutuos ng mga katulad nating mga DDS at ang mga ayaw at galit sa abusado versus doon sa mga bangag. Pati rally yan, maglalaban na po yan. Kaya kailangan handa po tayo. Ang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Hindi niya Para kay binantahan dating si Senador Laila de Marcos. Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening. Di ba mga dilawang kayo? Hindi. Kinain ninyo, suka ninyo? Bigla kayo makamarcos ngayon? A sitting president is a serious matter. Abogado ka, hindi naman ganun ang ibig sabihin. Nagbobobobohan ka ba, De Lima, o bobo kang talaga? Sabi niya, kung mamamatay ako, papatayin. So inaamin ba ni Marcos na papatayin niya si BP Sara? Bobo rin. Nagbobobobohan ka? Walang threat doon. Sabi nga niya, kung ako'y mamamatay. Ibig sabihin, pinapatay siya ni Marcos. So inaamin mo, De Lima, parang nagbago ka ng tono ngayon ha? Maka-Marcos na lahat kayo? Hindi lang yan grave threat. Opo. Pero kung ang bawat design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang
Pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt or mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka ng papatay. Hindi niya sinabing mangungontra siya ng papatay siya. Kung mamatay siya, ibig sabihin consummated na yung threat sa kanya ni Marcos. Attorney ka ba? Tanong ko, consummated na ba ang pagpatay kay BP Sara? Oh. So hindi niya kinukontra na papatayin din niya si Marcos. Ang isinasabi kasi nito, ay para hindi ako mapatay ni Marcos, papatayin ko siya. Hindi po. Pag consummated na. Ibig sabihin, pag napatay siya. Eh yung sinasabi nyo, yan ay pag-amin na talagang gusto siyang patayin ni Marcos, ni Lisa, at ni Martin. Papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga Nako, hindi ako maniniwala sa inyong balita na yan. Balita na ayaw ng tao sa drug war ni PRRD. Kaya nga nanalo si BP Sara dahil gusto yung drug war eh.